Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 8. Kagalingang Pansibiko, ikalawang bahagi. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Kagalingang Pansibiko, ikalawang bahagi. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain bilang isa, tama o mali. Hashtag, piliin mo ng tama. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa pagbibigay halaga sa mga kagalingang pansibiko. Isulat ang P kung tama ang isinasaad sa pangungusap at isulat naman ang M kung di wasto. Una, pinaghiwa-hiwalay mo ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Magaling. T. Pangalawa, ikaw ay nag-organisa ng isang liga ng basketball sa barangay. T. Pangatlo, nagtatapon ka ng basura sa kalye. M. Pang-apat, ikaw ay nakikilahok sa Clean and Drive program ng inyong barangay. T. Pang-lima, binalik mo ang sobrang sukli sa tindahan. T. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga salik ng kagalingang pansibiko? Ang mga salik ng kagalingang pansibiko ay ang aktibong pakikilahok ng mamamayan, paggalang sa batas, pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng komunidad. Pangalawa, ano-ano ang mga kahalagahan ng kagalingang pansibiko? Mahalaga ang kagalingang pansibiko sapagkat napapanatili nito ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan at ng buong bansa. Pangatlo, paano mo napahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin tungo sa pagtamo ng kagalingang pansibiko? Pinahahalagahan ko ang papel ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa aking tungkulin at paggalang sa karapatan ng iba upang makamit ang kagalingang pansibiko. Pang-apat, ano-ano ang mga tungkulin na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagbuo ng pagkakakilanlan at kagalingang pansibiko? Ginagampanan ng mga mamamayan ang tungkulin sa pagbuo ng pagkakakilanlan at kagalingang pansibiko sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, pagkikilahok sa mga gawain ng komunidad, at pagpapakita ng malasakit sa kapwa at bayan.
Pang-5, paano mo maipapakita ang mga karapatan at tungkulin mo bilang isang mamamayan tungo sa kagalingang pansibiko? Naipapakita ko ang aking mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan sa pamamagitan ng pagiging responsable, masunurin sa alituntunin at aktibong pakikilahok sa mga gawaing makabubuti sa pamayanan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 2. Punan mo ako. Susing salita ng aralin. Kumpletuhin ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Para sa unang bilang. Tumutukoy sa mga kilos ng tao na may pagkukusa. Magaling. Kusang loob. Pangalawa. Tumutukoy sa isang bagay na kahit anong mangyari ay sa'yo mapupunta. Itinakda. Pangatlo, tumutukoy ito sa isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Pakikilahok. Pang-4, maihahalin tulad ito sa paglago o pag-unlad. Pagyabong. Pang-5, ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Kagalingang pansibiko. Aralin na natin ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin. Pagproseso ng pag-unawa. Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin nating pahalagahan ang mga kagalingang pansibiko. Narito ang mga salik upang makamit natin ito. Pagkilala sa sarili. Pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Pagtanggap at pag-unawa sa kapwa. Pagtulong sa komunidad. Pagtulong sa kapwa. Paggawa ng mabuti. Pagsunod sa mga batas. Pagtanggap ng responsibilidad. At pagkikilahok sa pagboto. Ang kagalingang pansibiko ay ang mga gawaing lubhang makapagbibigay ng positibong epekto sa isang bansa at makapagpapaayos ng takbo ng lipunan. Bilang isang mamamayang Pilipino, mayroon din tayong responsibilidad na gumawa ng mga hakbang upang mapaunlad ang ating bansa. Ngunit, dapat tandaan na ang mga pagkilos na ito ay dapat kusang loob at hindi naghihintay ng kapalit. Tumutulong sa mga gawaing kapaki-pakinabang sa larangan ng edukasyon, kalusugan, kapayapaan, pangkabuhayan at pamamahala sa kapaligiran.
Sa mga suliraning pampamayanan, ilan sa mga gawaing ito ay ang pagtatanim ng mga puno para sa patuloy na pagyabong ng ating mga likas na yaman. Isa ring malaking gawaing pansibiko ang pagkakaroon ng mga clean-up drive sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang malaking hamon naman ang climate change o ang pabago-bagong panahon. Makatutulong din ang pagsali sa mga organisasyong mayroong mabuting layunin para sa bansa at ang mga kapwa katulad ng mga nagsasagawa ng medical mission, relief operations at pagbibigay ng ayuda sa mga kapos-palad na kababayan. Mga kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Makakatiyak ang mga mamamayan sa isang lipunan ng tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Ang mga mamamayan ay may kakayahang sustentuhan ang kanyang sarili at pamilya at kontento sa pamamalakad ng pamahalaan. Malaya nilang naipapahayag ang sarili at nagagawa ang gusto na hindi lumalabis sa itinakda ng batas. Ikalawang araw. Integrasyon ng nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa damdaming makabayan o pagmamahal sa bansa ng mga mamamayan. Kaakibat nito ang pagpupunyagi o pagsisikap ng mga mamamayan na ialay ang sariling lakas at buhay para sa kapakanan ng bansa. Kaugnay nito ang pagkilos na nakatuon sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat mamamayan o pagsulong ng anumang makabuluhang pagbabago sa lipunan. Ang bawat mamamayan ay may pananagutan hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa kanyang sariling bansa. Ito ay ayon kay Garcia et al. 2023. Kaugnay nito, maipakikita rin ng mga mamamayan ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pakikilahok sa pamahalaan at sa programa at proyektong ipinatutupad nito tulad ng mga proyektong pangkapaligiran, pangkalinisan, pangkabuhayan, pabahay at marami pang iba. Integrasyon ng karapatang pantao. Ang pangangalaga sa karapatang pantao ay isang indikasyon na ang mga mamamayan ay malaya. Ang karapatang pantao ay karapatan at kalayaan na nararapat matanggap ng mga tao. Ang mga halimbawa sa ibaba ay pagpapakita ng karapatang pantao. Kalayaan sa pagsasalita. Pagkakapantay-pantay sa harap ng batas. Karapatang makilahok sa kalinangan. Karapatan sa pagkain. Karapatang makapaghanap buhay. Karapatan sa edukasyon. Ang mga mamamayan ay malayang makilahok sa mga proyekto at programa ng pamahalaan, partikular sa mga proyektong nagsusulong sa mga karapatan ng mga mamamayan. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Ikatlong araw. Gawain bilang 4. Pagtulong. #tara na at tumulong. Punan ng mga impormasyon ang hinihingi sa talahanayan. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba. Edukasyon. Halimbawa, pagtulong sa Brigada Eskwela. Una, kalusugan. Pangalawa, kapayapaan. Narito ang mga halimbawang sagot para sa kalusugan. Pakikilahok sa mga programang pangkalusugan tulad ng bakunahan at paglilinis ng kapaligiran. Para sa kapayapaan. Pagsunod sa batas, paggalang sa kapwa, at pakikilahok sa mga gawaing nagtataguyod ng kaayusan sa komunidad. Pangatlo, pangkabuhayan. Pang-4, kapaligiran. Para sa pangkabuhayan, pagtatrabaho ng marangal at pagsuporta sa mga lokal na produkto at hanap buhay. Para sa kapaligiran, tamang pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno, at pangangalaga sa kalikasan. Gawain bilang 5. Role-playing. #bigyang buhay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 6. Tunay na halaga. #ilista mo. Batay sa konsepto na napag-aralan, ilista ang mga gawain at kahalagahan ng mga nagawa ng mga tao sa lipunan na kinabibilangan. Una, tagapamahala. Ano ang nagawa at kahalagaan? Narito ang maaring maging sagot. Nagawa. Pagpapatupad ng mga batas at programa para sa kaayusan at kaunlaran ng komunidad. Kahalagahan. Nakatutulong ito upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at maayos na pamumuhay ng mga mamamayan. Pangalawa, mamamayan. Nagawa. Pagsunod sa batas, pakikilahok sa mga gawain ng pamayanan, at pagtulong sa kapwa. Kahalagahan. Mahalaga ito upang magkaroon ng pagkakaisa, disiplina at kagalingang pansibiko sa lipunan. Ika-4 na araw. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pabaong pagkatuto. Basahin among muli ang mga salik ng kagalingang pansibiko. Basahin ding muli ang kahalagahan ng kagalingang pansibiko
Pagninilay sa pagkatuto. Pamprosesong tanong. Bilang isang mag-aaral, paano mo napapahalagahan ang kagalingang pansibiko sa loob ng paaralan at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Narito ang posibleng sagot. Bilang mag-aaral, napapahalagahan ko ang kagalingang pansibiko sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan at pakikilahok sa mga gawaing nakakatulong sa komunidad tulad ng paglilinis at pagtulong sa kapwa. Pagsusulit. Suriin ang mga sumusunod na pangusap tungkol sa mga salik ng kagalingang pansibiko. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangusap at isulat naman ang M kung di wasto. Una, ikaw ay tumatawid sa tamang tawiran. P. Pangalawa, ang iyong nanay at tatay ay nakikilahok sa pagboto tuwing may eleksyon. T. Pangatlo, ikaw ay sumusunod sa karatula na tapat ko, linis ko. T. Pang-apat, ikaw ay nagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. T. Pang-lima, ginamit mo sa magandang gawain ang sobrang sukli sa tindahan ni Aling Susan. Ito ay M. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtaguyod ng karapatan at tungkulin. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.